Kung ikaw ay isang pinuno, ang inaasahan sa iyo ng iyong mga kasundaluhan ay mamuno talaga ng matapat at matapang sa kanila. Subalit, kailangang makita nila na hindi ka rin kompleto kung wala yung Diyos sa iyo. Ako si Willie Ona, 57 years old, Major General of the Armed Forces of the Philippines, retired. Nagsimula kami na pinalaki ng aming mga magulang na ang aking ama ay isang retired din na sundalo. Ang aking ina ay isang simpleng housewife. At ako nga ay laging sinasabihan ng aking ina, pag ikaw ay lumaki, ay magiging kadete ka sa Philippine Military Academy. Pagdating ko ng high school, yan, nakita ko na kailangan magmilitary ako. Kailangan pumasok ako sa isang institusyon katulad ng PMA. At after that, kumuha ako ng examen sa PMA at pumasa at naging kadete sa Philippine Military Academy. Doon kami sa Fernando Air Base sa flying school. Talagang ang tao siguro unti-unti natututunan yung lumipad. Makikita mo paano ka inaangat ng isang machine papunta sa kalawakan. Tuwing may makakakita ako ng eroplano, parang sinasabi ko nung maliit ako, pagdating ng araw, sasakay ako dyan. When you positively think of something, someday it will happen. And it happened to me. 1984, nagpaalam ako sa aking tatay, sabi ko, aalis po ako. At pupunta ako ng Cotabato. My first deployment was Cotabato. During that time, the 80s, talagang nandyan ang insurgency, nandyan yung secessionist movement. From Cotabato, napunta ako ng Zamboanga. We were deployed in different areas of Zamboanga hanggang Hulo. I remember there was a time, may mga kasama kaming piloto, nandyan kami sa Zamboanga. Talagang when we were negotiating after an incident with the Moro National Bangsa Moro Army pa noon, with the Moro National Liberation Front, dalawang helicopters kami. Hindi namin alam ang mangyayari. And we stayed there for a maximum of 30 minutes. Nagkaroon ng negotiations. Medyo mainit ang pangyayari. But we were successful. It is one of the times na sa palagay ko ibinigay namin yung lahat para dun sa yung kapayapaan talaga. Ang iba sa amin bumabalik sa kampo na may mga peligrong nangyayari. Almost 37 years nag-serve ako. Meron kang Pilipinas na sasabihin mo, sama-sama kami ay mga Pilipino. Kailangang mahalin natin at ipagtanggol itong bansa natin na ito. Ito yung aking mga naging posisyon hanggang sa retirement, yung portion na yun. Makikita nyo, parang major pala ako rito to colonel to 1-star position hanggang sa 2-star position. Ako si Amy Ona, 50 years old, asawa ni Wilfredo Ona. Ang nagustuhan ko kay Willie, napaka-gentleman niya. Seryoso masyado. Sa iba nakaka-turn off yon, pero sa akin,
parang ang dating nun, seryoso siya sa buhay, seryoso siya sa mga plano niya, sa mga ambisyon niya, seryoso siya kung magkakapamilya siya, magiging responsable siya. Siyempre, iba naman yung may sinabi, no? He's a graduate from Philippine Military Academy. Nung una, siyempre, high na high ako. I'm a wife of a military officer. Pero yung actual na, no, na palagi siyang wala. Mas marami pa yung araw na wala siya kaysa yung nandyan siya, no? So, yun, unti-unting naramdaman ko na yung lungkot. Nasabi ko, teka muna, ito ba yung hinahanap? Hindi ito yung klase ng buhay, no, na gusto ko. Dagdag pa doon, hindi siya expressive, hindi demonstrative. So, kumbaga, parang yung naramdaman ko na yung kakulangan. Sabi ko, siguro due to his training, no, as military, hindi siya masyadong nag-express, no. So, yun nun, mas lalong bumigat. Tsaka selfish din ako, no, na dumadating talaga ako sa point, sinusumbatan ko na siya, no. And ang sabi lang naman niya, simple lang, ayaw mo na? Sabihin niya sa akin, okay, right now, magre-resign na ako. Kaya mo? Alam ko naman gano'n niya kamahal ang serbisyo. Pinunuan niya ito ng buhay at pawis at dugo. Sino naman to? Hindi ko maalala to. Nakawan mo ako dyan ng halik, di ba? Lagi sinasabi ng mami ko, huwag mong awayin. Paglabas yun sa bahay, hindi mo alam kung babalik pa ng... I remember her, she's always telling me that. No? So, lalo kung bumibigat, pero kung iisipin ko, totoo. You're longing for him na alam mong anytime, pwede siyang mawala. Ang hirap kaya nun. Nakatulong sa akin yung nag-join kami ng community ng Couples for Christ. Kasi doon, nag-mature ang pananaw ko at na-realize ko na ito yung role na tinawag ako ng Panginoon. Ano? Nandyan siya, nagsisilbi sa bayan, kailangan unawain ko siya. No? Kung anong ang kakulangan dahil sa physically wala siya. So, dapat lakasan ko yung loob ko, no? I can really find refuge, no, in prayer, no? Rosaryo na pabalik-balik. Tapos, minsan kinakausap ko rin yung wives ng ibang military, ibang kasamahan ng asawa ko to gain more strength, no? Na parang naramdaman ko na pare-pareho, nalalaman ko na pare-pareho pala kami ng pinagdadaanan. Yun, parang lumalakas yung loob ko. Kung hindi siguro kay Lord, hindi ko siguro kakayanin na up to the point natapos niya yung serbisyo niya, na buo naman siya, no? Maganda naman yung kinahinatnan ng kanyang career sa military. Ako si Tam, 21, anak ni Willie O. Ever since, na siya hindi talaga siya expressive, kahit nung bata kami. Pero mahilig siya mag-joke. Good provider naman siya. Saka, hindi lang siya expressive. Pero nung bata ako, na-accept ko agad. Kasi, once na in-explain ng mother ko, so parang nasanay ako na not all the time, nandyan siya. Na-set yung mind ko na ganun talaga yung work niya. Pero pag nandyan siya, nandyan yung presence niya. Masarap sa feeling na at least nandyan siya safe. Sobrang proud. Hindi lang halala. Pero, yun nga, parang kung isipin mo, from normal na, typical na tao, from Batangas, pasok lang siya ng PMA, tapos nag-struggle siya hanggang he reached the point na almost nasa top na siya, position niya na sa military.
sa mga achievements niya, sabi ko na I'm really proud. Ituturbo ko lang po. Kasi hindi pwedeng mag-prito. Kailangan mantika. Ang husband ko kasi na bypass lang noong February 5 ang naoperahan. So, lahat ng pagkain niya kailangan low salt, low oil. Kaya sa kanya, kahit na pork, basta hindi fry. Praise and thank you for this food that we're going to partake. Bless the hands. Bless us, O Lord. Bless your thought, receive. Amen. Nung magkasakit siya, parang hindi pa nagsisink in sa akin na ito na yon. Ito na yon. Kumbaga, nung nasa serbisyo siya sa military, nalampasan niya lahat yon, no? Kaya sabi ko, ito na ba yon? ito na ba ang maghihiwalay sa aming dalawa, no? Yung atake na yon, no? Sa puso. Pero dun sa mga pangyayari na pinakita ni Lord na isi-save talaga siya, no? Maybe parang pinakita lang sa amin na that's the right time na ma-discover na namin yung sakit niya para malunasan. Pangalawa, para ipakita niya sa amin yung kapangyarihan niya, no? Na walang imposible sa kanya. Kung ang desisyon niya, i-extend pa ang buhay niya, gagawin niya ang lahat at talagang kitang-kita namin yun, no? Normally kasi ako yung nag-check ng sasakyan. Once in a while, I have to check it. Kasi mahirap pagka nagbibiyahe. Simple checking lang. So ngayon, ito lang ang nagagawa ko. I have to check yung mga maliliit lang, especially yung mga fittings. Lagi kong narinig, God is a gentle God. Totoo pala. Despite yung nangyari sa akin, yung heart attack, gentle pa rin siya. Dahil una, He is very gentle that He gave me a second chance. Galing kami ng Baguio, so along the way, pagpasok sa T-Flex, sumakit yung dibdib ko. Pagka ganun pala, at tinamaan ka nung ganung sakit, hindi mo na iisipin na magdadasal ka pa na mag-survive ka. Ang isipin mo lang, come what may. So, nasa isip ko nun, I'm ready to go. So, malapit nang talagang matindi yung sakit. So, tama-tama naman, we exited somewhere, going to Nueva Ecija. And luckily, yun nga sinasabi ko, God has given me the right hospital, right doctor to do the protocol sa mga nagkakaroon ng heart attack. And I was revived. After an hour, okay na ako. Had we not find ng isang hospital na okay, siguro another 30 minutes, I will not survive anymore. After the incident na nangyari sa akin, after the second life was given to me, lumalim yung aking service. Lagi ko nga sinasabi, pag sinabing turning point, nakita ko yung pag-join namin mag-join kami sa community, sa Couples for Christ. Isa sa turning point yan ng aming buhay. That was February of 1994. We started the Christian Life program
And here comes graduation, May 15 of 1994. Very fulfilling ang pakiramdam. Pag nasa serbisyo ka na walang community, parang yung relationship mo, parang kapos. So ito yung malaking tulong sa aming mag-asawa, sa sarili rin. Ano. Although, makakarinig ka sa paligid ng parang may pagkukutsa yung iba. Sa akin naman, as long as I'm alive, I am serving, wala sa akin yon. Sabi nga, he lives as if he is never going to die. Because I died for 6 hours in the operating room. Sa ngayon, meron kaming tinatawag na Character Enhancement Program. Ang Order of St. Michael, ito ang sa Couples for Christ community, ito yung ministry na nagkikater sa uniform personnel. Yung ating armed forces, ang Army, Air Force, Navy. Lahat ng mga uniformado, kinuha kasi kami ng Philippine Army bilang stakeholder. Tuloy-tuloy ito since last year. May mga talks ito, may mga workshop para doon sa ating mga uniform personnel. So ito yung question. What do you want for yourself and your family to attain spiritual, emotional, relational, physical, and financial freedom? I-draw lang natin ito. I-drawing natin. Simple drawing lang. Ano? Sama-sama sila, nagkakaroon sila ng cohesiveness na nai-express nila yung mga itinatanong sa kanila sa workshop. Religious is not being set aside. Walang Katoliko, walang ganito, walang ganyan. Ang ine-encourage lang namin dito is whatever religion you have, kailangang makipag-tie up lang sila at i-enhance nila yung kanilang religious life or family life. Group name namin ay Youth Trooper. Oh. Ito yung freedom cycle namin. Kung sakaling mag-develop ito, tayo yung makinabang. Ako po si Sergeant Ali Pipinoy, CB98858 Infantry Philippine Army. Naka-assign po dito sa 1st Scout Ranger Regiment, Socom Philippine Army. Dito ko po natutunan yung kung paano babaguhin ang buhay namin at sa pang-araw-araw namin na gawain. About po sa spiritual po is kailangan nating araw-araw makikilalanin yung Panginoon para sa araw-araw po namin pamumuhay, lalo na po sa aming trabaho bilang isang sundalo. Matapos itong character enhancement program, kami ay babalik na naman. Yan ang commitment namin na Focus for Christ. Ako po si Corporal Rodolfo Sanico, 8436-67 MS Philippine Army ng 1st Scout Ranger Regiment. Kanina po, pagpasok ko kanina, bali para po akong isang papel na walang alam sa mangyayari sa buhay ko. So I just listening to the instructor, lalo na sa mga brother. And then I realized na marami pala akong dapat pakinggan. Marami pa pala kami dapat pahalagahan, katulad ng spiritual namin, family, ang time, especially yung sarili namin, na dapat hindi pala kami magiging isang overreactive na katulad na isang sundalo na pag may putok dadapa ka lang, magkikipaglaban lang. Dito is ang na-train sa akin dito is yung pagkakaroon ko ng self-control. So as of this day, naisip ko na unti-unti ko siyang i-apply by myself at saka sa pamilya ko, and then i-share ko siya through my neighbors at saka sa mga co-workers ko, sa subordinate ko, and then sa lahat ng maaari ko pang lapitan, pwede ko siyang i-share.
Nag-retire ako October of 2014. At simula noon, kinabukasan, yung uniform mo ay ihahang mo na. At pag hinang mo na yung uniform mo, isa ka na naman civilian. Kung ano ka noon, na bago pumasok sa serbisyo, once again, civilian ka na naman. So, kung ako ang commander sa aking opisina, I will be serving my commander, my wife, doon sa bahay. Sa serbisyo kasi, masasabi ko na malaki ang aking ginampanan sa logistics. There are things there that I have made a mark. Alam naman nila yon. At isang legacy ito na masasabi ko na naging maayos. Pati na yung sa pamumuno na sinasabi nga natin as much as possible, mabuhay tayo ng simple. Mabuhay ng yung paghahangad natin ng something na hindi natin pinaghihirapan ay napakahirap gawin. Pero isa yan sa tinunto natin nung nasa serbisyo tayo. Katulad din ng iba, siguro yung pag-retired ay intact ang pamilya. Sa serbisyo kasi katulad ng ibang organisasyon, napakalaki ng temptations. You will be tested. At kung wala ang komunidad, napakahirap mag-survive. Ito ang legacy na masasabi ko na bilang retired, bilang isang tao na nasa isang komunidad ay patuloy pa rin nagsiserve kahit anong mangyari. Ako si Willie Ona at ito ang aking istorya.